Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-49 na kabanata. Ang labanan sa Ramsey Lake. Azure Dragon vs 3rd Squad Division ng Pamilya Ambrose. Tumingin si Alex kay Madison, na nakatutok ang baril sa kanya. Na-depressed si Alex. Nasabi niya sa kanyang sarili. Wala akong kwenta. Nangako ako kay Debbie na poprotektahan ko siya, hanggang sa dulo ng aking buhay. Pero ngayon ay hindi ko man lang siya maipaghiganti. Magsama kayo sa kabilang buhay. Wika ni Madison, na may malademonyong tawa. Nang kakalabiti na nito ang baril. Isang bala ang tumama sa kanyang baril. Dahilan ito para mabitawan at tumalsik ang baril na hawak niya. Ang resulta hindi tumama ang pagbaril niya sa ulo ni Alex. Dumaplis lang ito at tumama sa damuhan. Nanginig ang kamay ni Madison, at natakot. Anong nangyari? Pagtataka ni Quentin. Isa ba iyon sa baril ng mga tauhan ko? Tumingin siya sa kanyang mga alagad ngunit walang nakatutok na baril kay Madison. Nagtinginan ang mga Azure Dragon members sa isa't isa. Nang nakita nila ang nangyari kay Madison. Nagtataka ang lahat, at hindi alam ang nangyayari. Natulala si Quentin. Kung galing iyon sa tauhan niya. Sobrang bihasa nito sa baril para matamaan ang hawak na baril ni Madison. Sino ang responsable? Biglang dumilim ang kalangitan. Ang lahat ay tumingin sa taas. At nang nakita nila ang nangyayari. Lahat sila ay nabigla, 6 na helicopter ang lumilipad sa taas. May dala itong malaking itim na banner, na hindi ma-estimate ang sukat. Isa ba itong military exercise? Pagtatanong ng isang lalaki. At para saan ang malaking kurtina? Sa isip ni Quentin, habang nakatingin sa mga lumilipad na helicopter. Napakaganda nila. Ako ang boss ng New York Underworld. Kailangan kong bumili nito, para sa akin. Lumakas ang tunog ng mga helicopter. Huminto ito sa tapat nila, at naglaglag ng tali ang iba. Nagsimulang bumaba sa tali ang mga tao. Ang mga ibang estudyante ay nagtago sa damuhan, at ang iba naman ay hindi nakagalaw sa kinatatayuan. Natatakot sila na baka saktan sila ng mga ito. Kaya ang iba ay mabilis na tumakbo. Ang iba sa mga Azure Dragon ay nakatayo lang. Sila ang mga may matataas na katungkulan. Hindi umaatras kanino man. Ang 6 na helicopter ay tuluyan ng ibinaba ang itim na kortina. Sapat na ito para maharangan ang sinag ng araw. Ang lahat ng helicopter ay binuksan ang ilaw. Ang buong Azure Dragon ay napalibutan ng maliwanag na ilaw. At hindi na nakita pa kung ano ang nangyayari. Nagpanik si Quentin. Siya ay naging boss ng New York Underworld, nitong mga nakaraang ilang buwan lamang. Pagkatapos manalo sa isang madugong labanan. Wala pa siyang sapat na mga kaalaman, at impormasyon. Kaya bakit siya hinahanap ng mga militar, sa isip niya. Tumalon ng ibang mga tao mula sa helicopter, at mabilis na nilusib ang mga miyembro ng Azure Dragon. Alam ng mga Azure Dragon, na wala silang laban sa mga ito pero kailangan nilang maging matatag. Maraming sigaw ang naririnig sa paligid. Ang iba sa mga miyembro ng Azure Dragon ay nabali na ang mga braso at binti. Ang iba naman ay nakahiga na, at wala nang malay. Hindi pa umabot ng 2 minuto. Wala nang nakatayong miyembro ng Azure Dragon. Si Quentin at Madison na lang ang natirang nakatayo, at hindi na makagalaw sa takot. Ang Azure Dragon Society ang pinakamalakas na gang, sa New York Underworld. Pero sobrang dali lang nila natalo at napakabilis. Nagmukha silang mahihinang bata. Dahil napabagsak na ang kanyang lahat ng mga tauhan. Kitang-kita niya ang mga mukha ng mga tumalo sa mga tauhan niya. 10 lalaki lamang ang nakipaglaban sa lahat ng kanyang mga tauhan. Ang 6 ay nakatayo sa magkabilang gilid ni Alex. Naka-alerto sa darating na panganib kay Alex. 16 lamang sila, 10 lamang ang nakipaglaban sa 65 na tauhan niya. Hindi pa tumulong ang 6, at ang mga itsura nito ay sobrang kampante na walang makikitang kahinaan. Mga nasa 20 taong gulang lamang ang mga ito. At pare-pareho na mga naka-black suit. Isang lalaki ang lumapit kay Alex, at nilagyan ng benda ang mga sugat ni Alex.
Binuhat niya ito at dinala malapit sa puno. At nang makahilig na si Alex, yumuko ito at sinabing, "Mr. Ambrose, kami po ang 3rd Squad Security Unit ng inyong pamilya. Humihingi po kami ng paumanhin, kami po ay naantala." Sa isip ni Alex, akala ko, hahayaan na akong mamatay ng tuluyan, ng aking pamilya. Ang pamilya ni Alex, ay isa sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa buong mundo. Pinoprotektahan ang bawat miyembro. Ang bawat lugar ng miyembro ng pamilya nila, ay may nakatalagang security squad. Ang ikatlong squad ay naalerto dahil sa mapanganib na sitwasyon ni Alex. Hindi pwedeng makialam ang 3rd Squad Security, sa mga kinakaharap niya, maliban lang kung ito ay nasa panganib. Si Alex ay alam nilang nasa poverty trial, ng ilang taon na. Kaya palihim lang silang nagmamasid. Okay lang, wika ni Alex. Hindi ko kayo sinisisi. Walang ibang laman ang isip ni Alex kundi, patayin si Madison. Si Alex ay tumingin kay Madison nang walang pakiramdam. Sinabi nito, patayin niyo siya, sabay turo kay Madison. Nanginig ang buong katawan ni Madison, naghina ang mga hita nito dahil sa mga salita ni Alex, at tuluyan itong bumagsak sa lupa. Sobrang natatakot si Madison, pinagsisisihan ang pagpatay niya kay Debbie. Nanginginig ito at basa na ng pawis. Nagsimulang magmakaawa. Ayaw ko pang mamatay. Maawa po kayo sa akin. Masyado pa po akong bata, para mamatay. Please wag niyo po akong patayin. Mr. Ambrose, siya ba ang may gawa nito sa iyo? Tanong ng 3rd Squad Captain. Bago umalis ang 3rd Squad ay sinabihan sila na huwag pumayag basta-basta sa mga iuutos ni Alex. Kailangan nila ng magandang dahilan para pumatay. Hindi siya. Pero pinatay niya ang pinakamamahal ko. Itinuro ni Alex ang bangkay ni Debbie sa damuhan. Ang captain ng squad ay nagbigay ng utos sa isa sa kanyang tauhan para i-check si Debbie. Hindi pa siya patay, sigaw ng lalaki. Humihinga pa siya. Ano, pagkabigla ni Alex. Mabilis na pinuntahan ni Alex si Debbie, habang inaalalayan siya ng dalawang lalaki. Itinapat ni Alex ang kanyang daliri sa ilong ni Debbie, at naramdaman niya ang hangin mula sa ilong nito. Doon lang nakaramdam si Alex ng pagkalma. Bilasin ninyo, dalihin siya sa hospital. Utos ni Alex. Pinanood ni Alex si Debbie habang dinadala papunta sa helicopter. Kung kumalma si Alex, sobrang saya naman ni Madison, nang marinig niya na buhay si Debbie. Sobrang saya niya sa narinig kaya naiyak na lamang siya. Ano na ang gagawin sa kanya? Habang nakaturo kay Madison. Sobrang saya ni Alex at halos nakalimutan na niya si Madison. Maghanap kayo ng paraan para malaman ang relasyon ng kanyang pamilya. Huwag niyo siyang bibigyan ng pera. Itapon niyo siya sa kalsada, utos ni Alex. Kung hindi namatay si Debbie, hindi rin siya dapat mamatay. Na-shock si Madison, hindi niya kayang mabuhay sa kalye, nang nakahiwalay sa kanyang pamilya. Hindi siya sigurado kung kaya niya makasurvive. Baka mamatay siya sa ilang linggo lang. Pero alam niya na ang lahat ng iyon ay dahil pa rin sa awa ni Alex. Si Quentin naman ang binalingan ni Alex. Si Quentin ay matagal nang namumuhay sa underworld, pero ngayon lang siya natakot ng ganito, at sa isang estudyante pa. Habang nakatitig ito kay Alex, tinatanong ni Quentin sa sarili. Sino ang estudyante na ito? Ang mga taong ito ay masyado ng maraming ginawang gulo. Alisan sila ng control sa underworld. At kung bubuuan muli nila ang grupo, patayin silang lahat. Sige po, sir. Para sa kanila, sobrang dali lang wasakin ng city ng underworld. Si Quentin ay nakatahimik lang, at masaya siya dahil walang nanakit sa kanya. Nagpunta sila dito para gumawa ng gulo, at hindi natatakot sa anumang batas. Pagpapatuloy pa ni Alex. Ubaran silang lahat at paalisin dito. Tingnan natin kung may kahihiyan pa ba sila. Yes sir, sagot ng captain. Pagkatapos ng 3 minuto, ang lahat ng Azure Dragon ay wala ng saplot. Si Madison ay nasa gitna nilang lahat. Nagmukha itong isang pelikula. Ang security team ay tinulungan si Alex na makasakay sa helicopter, at dahan-daang tumaas. Ang buong Azure Dragon ay naiwan na nakatayo doon ng walang saplot. At marami sa estudyante ang kumukuha ng larawan. Nang nakataas na ang mga helicopter, mabilis na nagtakbuhan ang lahat ng Azure Dragon, habang nakatakip ang kanilang mga kamay sa kanilang private part.
Patungo silang lahat sa mga kani-kanilang sasakyan. Pero bago pa sila makarating sa kanilang sasakyan, ang isa sa mga helicopter ay pinagbabaril na ito ng high caliber. Ang mga sasakyan ay para na lamang isang malaking kalakal. At mabilis nang lumayo ang mga helicopter. Ang luxury cargo, sa isip ni Quentin. Para siyang aatakhin sa puso. Si Quentin at ang kanyang mga tauhan, ay walang nagawa kundi tumakbo papalabas sa gate ng university. Nang makarating sila sa kalsada, sinubukan nilang pumara ng taxi pero walang nagpasakay. At dumami pa ang kumukuha ng larawan nilang walang saplot. Ang mga larawan ng walang saplot ay mabilis na kumalat sa social media. Maraming tao ang sumusunod sa kanila para kumuha pa ng larawan. Nagtataka ang mga tao kung bakit ang daming walang saplot ng sabay-sabay. Samantalang habang lumilipad ang mga helicopter, ay nakatanggap ito ng utos mula sa pamilya ni Alex. Iniutos na dumiretso sila sa Harmony Island. At mabilis na lumipad ang 6 na helicopter patungo sa Harmony Island. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.